Hi guys! Welcome to Luis Lessons. Ito na naman tayo, mag-vlog na naman tayo. So, ano vlog na? Game na? Wow! Ang guest natin, Empoy Marquez. Woo! May pelikula ka raw. Walang energy. May lakad ako. May pelikula ka? Ano title? Ang dali lang. Fruitcake? Ano? Ano title? Gumayak ako tas walang energy yung ano mo sa akin. Yung pagkakagayak mo, para kang estudyanteng naglasing dahil bagsak ka sa para kang magre-repeat. Oh, may pelikula ka. Ano yung pelikula mo? May pelikula, Fruitcake. Okay, salamat. Nanood po kayo ng Fruitcake, mga kapamilya. Wait lang. Yun lang. Yun na yun? Empoy, Brother Bergie is Bergie Bear. Okay. Una-una, totoo ba ang balita, Empoy, na ikaw daw ang pinakabagong aktor ng Viva Max? Ay, nako. Hindi nyo lang natatanong. Siyempre pa, andyan si Boss Vic. Boss Vic, gawa na tayo ulit ng movie. Ready na ulit ako. Kung ikaw mag-Viva Max, ano ang title ng pelikula mo? Huwag mong salungin ang sulib. Huwag mong salungin ang... Huwag mong salingin ang sulib. Ano yun? Kasi pagka sinaling mo yung sulib, ano kwento nun? Ano kwento? tungkol sa isang ano yan, na farmers na wala siyang kasintahan. Okay. Tapos tuwing gabi, wala siyang kapiling kundi yung hamog. Yung kalabaw. At yung kalabaw. Yung kalabaw, sobrang... May itsura. Hindi, atungal na atungal kapag madaling araw, umiiyak. Dahil silang dalawa lang magkasama. Okay. Pero totoo, may pelikula ka nga. Anong pelikula mo? Fruitcake. Ano to? Tungkol saan to? Sino-sino kayo? Tungkol sa kalabaw at saka sa farmers. Eto na pala yun. Marami kami dito. Oh. Ano yun? May kopyahan ka dyan? Tibet? Tibet? Ibig sabihin, walang pakialam sa'yo ang handler mo. RM ko. Sino-sino kayo sa Fruitcake? Joshua? Jane Onyesa, si Joshua. Sila Quinay, sila KD Estrada, Kyla Estrada. Marami kami. Anong pakialam? Dominic Ochoa. Na hinihilera ka Enchong D. sa mga ganong klaseng mga artista, mga puro gwapo, maganda. Hindi ba sila kinakabahan pagka nalalaman, ay kasama natin sa pelikula si Empoy? Hindi naman kasi ako dapat kasama sa movie. Nadaan lang ako, madumi yung studio, nilinis ko. Sabi ng director, ni Direk Joel Ferrer, sumama ka na sa movie. So ano kwento ng Fruitcake? Yung Fruitcake, tungkol siya sa fruit na may cake. Alam mo, Empoy, kahit ganitong oras nananakit ako ng tao. Gusto mo dibdibang kita gamit kamay mo? Ate, may ano ba? Ang kwento ng Fruitcake tungkol to sa mga barkadahan na comedy, drama. Ang barkada, naniniwala ako na sila ang karamay mo sa lahat ng iyong pagdadaanan sa buhay. Totoo. Masaya man o malungkot. O, totoo. Ang barkada, sila yung unang-una mong tatawagan kung ikaw ay lasing. Dali lang. Ni minsan ba, Empoy? Ni minsan ba? Maganda karir ko ngayon, wag mo na yun. Ni minsan ba tumawag ka sa akin ng alas 3 ng umaga? Wala mong Nag-I love you ka kasi out. lasing na lasing. Tumawag ka sa akin. Mapapanood ng anak mo yan, Pinat, paglaki. Listeners, totoo to, si Empoy, alas 3 ng umaga, akala ko may na-aksidente, akala ko kung ano nangyari. Alas 3 ng umaga, may tumatawag sa akin, Empoy. Sabi ko, pambihiran to. Oh, best friend, ano nangyari sa'yo? Best friend, gusto ko lang mag-I love you sa'yo sa lahat ng mga nagawa mo para sa akin. I love you, best friend. Kwentan mo ako, ba't mo ko tinawagan ng gabing yon? Grabe ka. Grabe ka. Kung makapag-ano ka eh. Kung makapag-ano ka, kung makapag-kwento ka, para kang ano rin eh. Parang hindi ka kaibigan eh. O yun, bakit ka nagdadala ng kabuti? Hindi kabuti yan, kabanatuan yan. Huwag mo anuhin. O bakit nga? Ba't ka napatawag sa akin nun? Siyempre pa, tinatawagan ko si West Friend Bergie Mengs nun. Siyempre marami ka naman talaga tayong pinagsamaan at naitulong sa akin. Magkaklase tayo nung araw, di ba? Anong gagawin mo? Yung katabi mo talaga sa school, ganito yung itsura. Para fresh lang, di ba? Wala kasi akong interview na ganito. Babalikan ko lang yung kita-kita. Kaya ko naisip yung kita-kita na sa Japan ako kamakailan. Tapos napag-usapan nga yung, ito seryoso nga yung tanong ko, kita-kita. Ito na. Anong pakiramdam nung sobrang laki ng kinita, naging hit ng kita-kita? Hindi naman kasi namin inakala ni Alessandra yun. Oo. Para sa amin, gumawa lang kami ng movie na hindi namin alam na papatok sa takilya at
yayakapin ng masa. Yun nga yung kita-kita. Siyempre, I was shocked for that moment. Oh, wow. So now you're more comfortable speaking in English. That is very nice to know. I've known you for quite some time. Yeah. We did a few shows. We did a sitcom. Yeah. It was titled Bora. So how are you now? Pardon? And congratulations, you're a Guillermo awardee for Lifetime Achievement Award. Oo nga. Pero seryoso, ano pakiramdam? Ano ba? Lifetime talaga, di ba? Hindi ko nga alam kung bakit meron akong gano'n na, award. Na award. Pero siyempre siguro dahil blessing yun dahil may award ako gano'n. Never ba? Kahit sa ibang mga, let's say, Star Awards, mga ganyan, na best comedy, hindi ka pa nagagawaran? Meron akong mga meron na rin ako sa kanilang best actor. Pero ano pakiramdam, Empoy? Tanong ko lang to. Ito, parang ano ko lang to, siguro napansin at napag-uusapan ng marami. Naikwento ko sa akin ni Empoy na dapat mag-celebrate ka pa pagkatapos nung pagtanggap mo ng Guillermo Lifetime Achievement Award. Si Empoy nanalo ng Guillermo Lifetime Achievement Award sa comedy, tapos biglang nag-high blood ka. High blood ako. Parang hindi kaya kinukuha ka na. Hindi kaya tinatapos Sandali na. lang yung tanong mo kanina, alam mo yung napakaseryoso, tapos yung parang bakit ganun yung Hindi, kasi syempre, mamimiss kita kung sakali man. Bakit ganun? Parang meron kang pagpaghahatid. Hindi, kasi diba, Guillermo, lifetime. Ibig sabihin, okay na. Marami ka nang narating. Marami ka nang naabot na rurok. Wait lang. Tapos biglang high blood ka. So baka mamaya, kumbaga, bakit pa ganyan? Wala na, ihatid mo ko sa St. Peter. Anong speech mo sa Guillermo? Seryoso, ano yung sinabi mo? Hindi nga, wala nga ako na speech yung tanong mo ka, Ate Bettina. Kasi nga, first time ko maka-receive ng gano'n. Thankful ako kasi sa akin napunta yung award. Pero nawala ako sa focus nun eh. Pero nag-thank you lang ako sa mga tao, lahat ng mga... Kailan medyo naging ano sa'yo? Kumbaga nag-sink in sa'yo? Nung nakauwi ka na ba? Kumbaga, paano may Lifetime Achievement Award ako? Lifetime Achievement. Kasi nga natutuwa ako kasi, ayun, Bert Tawa Marcelo. Lifetime Achievements. Tapos, ang hindi alam ng mga tao, si Tito Bert Tawa Marcelo is Tigabaliwag. Tigabaliwag kasi ako. Tapos noong time na yon na naka-receive ako ng award, nandun pa nga yung mayor namin, no? Si Mayor Perdi Estrella. Nakalusot ka pa. Ano sabi ni nanay nang makatanggap ka ng ganong klaseng award? Yun nga, ang sabi niya, may kasama bang envelope, sabi niya ganyan. Kami wala. Alam mo na, total na pag-usapan natin si nanay. Ayan, naalala ko bigla. Kasi naalala ko nung nagboboracay. Bora tayo na sitcom nun. Isa sa mga pinaka-lubog na panahon ng buhay mo, yung sinabi mo na may goldfish kang namatay. Alaga ni Empoy yun, simulat sa pool, yung goldfish na yun. Ano pangalan ng goldfish? Oh, wow. Mas umiiyak pa yung ilong mo sa mata mo. Ano pangalan ng goldfish? Si Twinkle siya. Si Twinkle, yung goldfish. Tapos sorry kung kailangan kang tanongin to. Anong kinamatay ni Twinkle? Siyempre, madumi siya. Nakita ko siya. Sinabong ko siya. Sinabong mo? Fruity na safeguard. Ito, alam ko yun, nakausap talaga to. Pero ayun ba yung nagsimula ka sa Mr. Suave? Sa Suave. Bakit ka muna sumali doon? Ano yun, nagpapababa ka lang ng tama? Bakit ka napasali ng Mr. Suave ng Showtime? Ano yun, parang kaysa Ano Showtime? Ano ba? Masaya, magandang tahali ba yan? MTV pala yun. Hindi ko maisip paano ka sumali doon sa Mr. Suave na yun. Sinali ko ng mga kaibigan ko kasi may bibilin sila na project sa Raon. Oo. So yun, sila Atan, ganyan. Tapos hindi ko alam na mananalo ako that time. Oo. Walang ano yan, ikaw nag-trip ka rin. Hindi, ayoko. O nung napag-usapan nyo, game ka kaagad. Hindi, ayoko talaga. Sinabi ko talaga sa kanila na, ba't ako sasali dyan? Tignan nyo nga yung mga mukha, parang patapunay buhay. Tapos sabi sa akin, bakit ano akala mo sarili mo? Sabi sa akin ganyan. Kasi kung nanalo ka, pumabot ka dyan. Oo. Tapos nung nanalo ka nga, pag uwi mo, parang naging ano ka ba? Naging instant celebrity ka ba sa inyo? Oo, sa bayan namin, sa Baliwag. Yan. Noong time na yon, parang feeling ko ako si Santa Claus. Ganun. Yung unang araw, yung unang nanalo ka, syempre napanood ka ng lahat, di ba? Elimination. Oo, tapos yung pag-uwi mo, anong unang ginawa ng mga kapitbahay mo, nila nanay? Napanood nila lahat. Yung iba hindi pumasok sa school. Wow! Hindi pumasok sa school ng office. Talagang pinagsantabi nila. Yung ni-rebuke nila yung ano nila. Ang gumagawa lang nun, si Pacquiao Si Pacquiao, pag lumalaban, walang lumalabas para magtrabaho. So, ibig sabihin, ganun yung dating mo sa Bulacan. Nakasulat nga sa libro ng Pilipinas yan. Si Pacquiao, yung Ramadan, tsaka yung ako.
Naghintuan yung mga traffic noon. Aba, yan. So, pag uwi mo, ano sabi ng mga tao? May 1.5 ka ba dyan? Ganun ka agad. Ganun agad. But looking back, ito seryosong tanong. Looking back, sa lahat ng na-achieve mo, sa lahat na sabi mo na nagbago sa buhay mo, ano ang pakiramdam na nagsimula lang lahat yan sa kulitan ng tropa? Sobrang masaya. Kasi hindi ko inaakala na talagang mangyayari yung mga bagay na yun at mananalo ako. Thankful ako kasi nung time na talagang gusto nila akong manalo talaga sa contest, hindi ko inaakala na until now, andito ako at kausap kita at naging kaibigan kita dun sa... Hindi. Magkatrabaho lang tayo. Magkatrabaho tayo. Minsan, di kita tinuro ng kaibigan. Ganun ba? Alam mo, sa tinagal na nga natin nag-uusap, hindi ko pa sinasave yung number mo. Kabisado ko lang yung huling 4. Kaya alam ko ikaw yun. Edit out mo yun. Kung sakali man di ka sumali ng suave, di mo narating tong si Empoy, the comedian, anong ginagawa mo ngayon? Hindi. Nandun na rin sa sinabi mo kanina, hold upper, ganyan. Nandun na rin. Nag-service crew ka dati? Oo. Sa Chinese food dati, di ba? Hindi, yung malaking bubuyog. Sa malaking bubuyog? Doon ka dati? Doon ako dati. Okay. So, eto tanong ko sa'yo, Empoy, totoo ba na may mga usap-usapan na nahihiya ka lang daw aminin, pero nung nagbobora sitcom tayo, totoo ba na na-insecure sa'yo si Piolo? Halata naman sa kanya. Ang call time ko kasi alas 7. Okay. Tapos sabay-sabay naman tayo lahat halos. Pero pagka nakikita niya ako sa studio, nauna na doon, magba-back out na yan. Totoo ba na kaya ka may ganyan kasi pinaglihi ka sa bangus? Kaya yung bigote mo sa gilid lang kasi pinaglihi ka sa bangus. Ba't mo alam? Okay, eto may mga hard questions ako para sa'yo. Sino celebrity crush mo? Kaya, ito kung makaganon ka naman para may dating meron ka dati. Nagbobora tayo. Hindi ba si Pia nung time na kasi kasama natin si Pia Wurtzbach nun eh. Iba na ngayon. Iba na ngayon, sino? Pia Balbuena. Sinong crush mo? Hindi, dati pa naman to, until now, pero yun lang. Sino? Si Kay. Kay Abad. Alan Kay. Kay Abad, kung sakasakali man, alam natin na happy naman si Kay ngayon. Sa feeling ni Paul J. Kaibigan din natin yan, si Paul J. Shout out Paul J. May gusto ka ba sabihin kay Kay kung sakasakali man? Habang nakaganyan ka, baka sakaling may laban ka kay Paul J. Anong gusto mong sabihin kay Kay ngayon? Hey Kay, Paul J. Padala kay alcohol, Okay, susunod. Pangalan ng isang ayaw mo nang makatrabaho ulit. Wala. Pangalan, kanina lang dahil mo sinisiraan sa likod ng camera eh. Wala, siyempre sa atin dalawa lang yun. Tao na gusto mo makatrabaho ulit. Luis Manzano siya. Actually, gusto ko lang i-share nung nagbobora kami ni Empoy, kasama din natin nun si Bentong. Si Bentong, si Adrek Sami, si Chok, si Jerry. Kasama din natin yan. At ang ginagawa ni Mr. M sa amin, pag kunwari magre-rehearsal na, ang sasabihin na lang niya, bahala na kayo dyan. Pag magre-reading ng script, tapos sabihin ni Mr. M sa amin lahat, bahala na kayo sa patawan na gagawin ninyo, di ba? Wala lang. Gusto ko lang naalala ko lang. Nakakwenta ka usap din. Sino ang hinahangaan mo? Sa comedy, sinong idol mo sa comedy? Luis Manzano siya. Mukha bang? Ito, seryosong tanong to. Ito ang seryosong tanong. Para ba akong komedyante talaga? Seryoso to. Kasi syempre, ang nakikita ko, totoo to seryosong tanong to. Makulit ako na host, pero hindi ko ma-imagine na parang as a comedian ako. Dahil naniniwala ako, iba yung galing ninyo as a comedian. Pero alam naman ng buong Pilipinas at saka buong universe na ikaw talaga, nakakatawa kasi si Luis, on and off cam. Ano naiisip mong pelikula natin dalawa? Kung magpo-produce ako, kung i-withdraw ko ang pera ko ngayon, sabihin ko, Empoy, lahat ng pera ko, ipupusta ko. Ano ang kwento natin? Ikana mo na! Captain Barbell na, ikana mo na yun. Kapupukha ka ganyan. Kapupukha ka. Nakita ko na naman, kapamilya, nahanap na po natin ang nawawalang Dragon Ball. Pero ako si Enteng, ikaw si Captain Barbell talaga. Pwede naman yung ganun, para maiba naman. Maganda yun, ikaw si Enteng. Pero di ba nag-Captain Barbell ka? Hindi. Di ba sa comics? Hindi, tayo sa Flash Bomba. Kaya hindi nag-rate dahil sa'yo. Bakit ako sinisisi mo? Ang layo-layo ng location. Sino ba AP nun? Pero ano apang role ang gusto mong gawin?
Hindi pa ako nagiging galunggong. Ano mga preparasyon ang gagawin mo? Kung sakasakali man, operang ka ng kung sakasakali man, na-offeran ka ng Star Cinema. Magko-collab ang Star Cinema, ang GMA Films, ang Marvel, ang Disney, ang Universal. Empoy, eto next role mo bilang galunggong. Paano ka maghahanda sa role na yon? Siyempre pa, kailangan kong mag-practice lumangoy. Practice na, lutuin. Practice akong tumagin. So ano pa ang gusto mo kasi kumbaga yung lifetime achievement, ano na yan eh. Totoo naman to, tugatog na rin yan. So ano pa ang gusto mo na marating? Gusto ko siyempre, darating din sa point, ikaw, eto ka na, nagkaroon ka na ng family, sariling wife, tsaka anak, si Peanut, at tsaka si Jessie. Gusto ko rin dumating sa point na at tsaka turning point na ng life ko yun eh, ngayon. Oo. Siguro ang step 1, para marating mo yun, huminto ka muna doon sa mga lugar na puro pula ang ilaw. Tapos may DJ. Para may DJ. may DJ sa gilid. Tapos yung naririnig mo sa entablado, plak, plak, plak. Kasi alam ko yung mga pinupuntahan nyo, nilang mahiya. Pero ano pa kaya? Nagkasi lang dito. Ha? Di pa yung kausapin yun eh. Pero last na lang, ano ang pakiramdam ni nanay sa lahat ng achievements? Kasi pag-uusap tayo dati, nakwento mo kung gaano ka-challenging din ang buhay niyo dati, hindi ba? Pero eto, nakapagbigay ka ng, bukod sa happiness kay nanay, bukod sa yung fulfillment niya na proud siya sa'yo, nakapagbigay ka ng mas magandang buhay din kay nanay. Di ba tama, nagkausap tayo one time, tapos may lilipatan kang bahay? Yes. Diba? May tumawag ka sa akin. Natuloy ba yun? Oh, hindi. Yung bahay ko na pinagawa sa Bulacan. Diba? Oh, natuloy yun. So, kamusta yung unang-unang nakabili ka ng bahay? Sobrang tuwan-tuwa sila. Binili mo, pinagawa mo? Binili ko, tapos pina-renovate, tapos pinadugtungan. Totoo ba yung narinig ko na nung natapos yung renovation, doon yung nalang nalaman na wala palang pinto? Hindi lang yun. Walang CR eh. Oo. Sa dyaryo kami pero okay lang naman. Okay lang naman. Basta balutin mo rin pagkatapos. Doon kami nagka-banding. Then, kumbaga nasabi mo na ito yung pinaghirapan ko. Tapos kahit si nanay, parang gift mo sa kanya yun eh. So, anong pakiramdam nun? Siyempre, masaya yung puso ko dahil yung natamasa ako na pinaghirapan dito sa industriya, may napuntahan. Every may birthday, every may gathering, doon kami nagre-reunion sa bahay. Even though may mga sarili-sarili talaga silang inuwian. Di ba? Nakakatawa. Dahil alam ko kung gaano kasipag tong si Brother Empoy. Lahat pinapasukan yan kahit na... Bakit parang kausapin? Hindi, kasi alam ko naman lahat pinapasukan mo eh. Lahat ng trabaho na binibigay sa'yo, alam ko may mga sakit ka pa minsan, talagang rat-rat ka pa rin. Dahil hindi lang para sa'yo, dahil meron kang gustong ibigay na buhay para kay nanay. Di ba? Bitaw mo sila sa fruitcake, may lakad pa ako. Bitaw mo na! Parang totoo yung sinasabi mo na yan. Guys, June 12. 2028, no? 2028. 2024, June 12, Independence Day po ang fruitcake po. Manood po kayo sa lahat ng mga sinihan na malapit sa inyo. Hindi, ako seryoso. Kidding aside, ito totoo to. Nagsisimula ka pa lang, nandun na ako. At naging kaibigan kita. At yun, kaya proud ako because yung nangyayari sa buhay ni Empoy proves na good things happen to good people. So alam ko na kung gaano ka buti ang puso ni Empoy. So happy ako sa lahat ng blessings na dumarating sa iyo. At simula pa lang yan, yung lifetime achievement, long way to go para sa iyo, Brother Empoy. At yung ginagawa ko dati sa Showtime, yung Isbergy-Bergy, kay Empoy dati yun. Oo, kinuha ko kay Empoy yun. Isbergy-Bergy-Bear. Sa kanya ako kinukuha yun. Brep, I love you. Maraming salamat. Ingat ka lang sa mga pinupuntahan mo pagkagabi ng alas 3 para hindi ka na tumawag sa akin at umiiyak ka. Edit out, man. Iyak na naman. Like, share, subscribe. Lahat ang gusto yung gawin sa vlog. Maraming salamat. At fruitcake coming very soon. Thank you guys. Bye-bye. Salamat na marami. Thank you. Walang kwenta? Walang kwenta rin. Na-record ba? O wala? Rehearsal lang? Wala ka.